Hoy! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV, okay? Okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo? Dahil ang alam ko dyan sa Rizal at sa Bulacan talagang lubog na sa baha. Nako. Ba't yehey? Nako, mag-ingat po kayo dyan kasi huwag nyo pong kakalimutan na ipunin yung mga tubig baha dahil gagamitin po natin yan sa tagtuyot. So talagang bumubuhos na ngayon at marami tayong may ipon. At ano ba yung ano dyan? Yung dam dyan sa may San Mateo Rizal. Kung hindi ako nagkakamali, San Mateo ba yun? Parang mapupuno na nga daw. At mahirap yan pag natibag yan o nasira yung ano na yan, yung dam na yan. Kasi talagang lulubog ang lulubog ang Pilipinas. At may sagot nga naman ang Pangulong Marcos dyan patungkol sa, kasi tinatanong natin yung yung nasa na po ba yung flood control project, sabi ng isang tinatanong natin at sabi ng isang reporter, nasaan po ba yung flood control project? Ang sagot ni Marcos, yung mga nagtatanong ng flood control project, nandyan yan. Na na-overwhelm lang. Anak ng putya. Meron naman daw pala. Kayo naman kasi huwag kayong hanap ng hanap. Meron naman. Na-overwhelm lang dahil sa lakas ng bagyo at sa buhos ng ulan. Mr. Marcos, pati pati yung sagot mo, na-overwhelm kami sa sagot mo eh. Tangin mo gaano katanga tong. Tapos 'di ba pumunta siya diyan sa sa may US, 'di ba? Ang tarif ng US sa atin. Yung pag-usapan to. Anyway, yaman na nga yan. Ginawa siyang tanga dyan eh. Yung tutusin, ginawa lang siyang tanga kasi sa Pilipinas, teka nga, i-research natin po chat kasi mahirap pag-usapan to eh. Tarif. PH to US, okay? Okay. Reduce to 19% US tariff rates on PH export. Okay. Tariff rates ng PH export. Tapos naman, yung US naman, yung tariff sa atin is 0%. So, binawasan tayo na, nagbawas naman ng 1%. Sabi ni Marcos, maliit lang yan, 1% lang yan, pero malaking tulong daw yan. Anak ng putya. Tapos tayo, 0. Ang galing mo, Marcos. Tapos meron pa dyan yung huwag kayong magpapaniwala doon sa, hindi ako ABS. Ang tinutukoy doon sa sablay yung nakaraang administrasyon yung kung hindi ako nagkakamali, yung nakaraang administrasyon nila. Teka. Tapos ang sinasabi nito ni nung alam mo yon, yung pinutol, yung kinat, magmumukha talagang ang lumalabas na pangit yung nakaraang administrasyon yung sa Duterte sa Pilipinas. Gago, di ba? Ewan ko sa iyo. Ewan ko sa inyo, ABS. Halatang halata talaga kayo, ewan ko sa inyo. At syempre, si Inday, si BP Sara, may statement patungkol nga sa Pangulo na wala namang ginagawa, totoo naman. Patungkol sa bagyo, syempre, alam naman natin, nasasagot talaga yung yung aso niya. Wala nang ibang gagawin yan. Talagang ipagtatanggol niya yung kanyang amo. Pero bago natin i-play tong video na to, please subscribe to this channel. At huwag kalimutang mag-like at mag-share. Dahil dyan tayo mapapakalat yung mga balita natin na talagang walang kinikilingan. Hindi kagaya nung nagsasabi ng walang kinikilingan pero nako. At syempre, huwag nyo rin kakalimutang ang aking page ha.
yung paring RJ. Makikita nyo yung etong orange na ano na to, paring RJ TV na yan. Yung logo natin. At syempre, meron din tayong TikTok. Meron tayong TikTok Mag-ano kayo doon, mag-follow kayo doon. At syempre, doon mas marami, alam mo, mas maraming nagko-comment doon sa TikTok. Pinakita sa akin nung ano ko, ni Mr. Editor na Normel Hernandez. Pinakita niya sa akin, sinend niya sa akin yung mga dami ko daw basher doon. Sabi niya, okay lang yan. Mag-follow din kayo doon 700 na yung ano natin doon, yung followers natin. Follow lang na follow. Tapos i-share nyo pag may oras kayo. Okay po ba yon? At syempre yung ating charity work, hindi pa natin magagawa yun ngayon dahil nagbabagyo at syempre baha na dito. Hindi tayo makalabas, kaya ano lang tayo, yung wait lang tayo mga kababayan, ha? Ipopost ko yan one of these days para syempre naman makita nyo yung mga ginagawa natin. Hindi lang tayo banat ng banat. Tumutulong din tayo. Okay po ba yon? Banat sa gobyerno tapos tulong sa tao. Ayos. Okay, simulan na may kakarak na kagad Okay, simulan na natin to mga kababayan. At syempre, eto na, si Aling Claire na. Comment po sa statement ni VP Sara Duterte na nagpalala ang lack of preparedness ng Marcos administration sa nararanasan ngayong problema ng pagbaha. Totoo naman lack of preparation. Kasi sinasabi nga natin lagi, ahead of time dapat meron ng mga plano yung gobyerno, meron ng plano yung presidente para maiwasan yung mga disaster o yung mga, alam mo yun, baha. Hindi na natin maiwasan yan Nagkakaroon talaga ng baha lalo na ngayon kasi halos walang tigil yung pag-ulan. Talagang buhos ng pag-ulan ngayon. So, expected na natin na babaha. Pero yung preparation para dun sa mga tao na ililikas dun sa mga lugar na sa ligtas na lugar, wala tayong nakikitang ganyan. Diba? Naalala nyo yung sinabi niya dyan sa Cavite, nakamot na lang siya ng ulo. Anong gagawin natin? Hindi namin alam, President. Kasi ikaw yung presidente, tanga ka Kasi kami tatanungin mo kung anong gagawin. Kaya nga ikaw ang head of state kasi ikaw dapat ang mangunguna dyan. Kailangan maalam ka dyan. O siya, anong ginagawa ng mga sekretary mo? O, diba? Ganun dapat. Kagaya ni Pangulong Duterte. Ahead of time, nagpaplano na siya kung anong dapat gawin. O, gawin nyo yung anuhin nyo. Tsaka hindi naman ikaw lagi ang, alam mo, presidente ka, utusan mo yung mga sekretary mo kung ano yung dapat nilang gawin. Ikaw lang ang magpaplano. Ikaw yung mag-i-initiate na ganito ang gawin nyo, ganito ang gawin nyo. Diba? Hindi yung punta ka ng US, nabagyo dito, punta ka ng US. Safe na safe. Tapos, eto na, sumagot na yung aso niya, syempre. Ganun talaga. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Hindi namin malalaman kasi wala naman talaga. Krising, dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Okay. Tandaan niyo yan sinasabi nito ni Auntie Claire na tanga, nagbabakasyon daw si BP Sara sa The Hague. Okay, nagbabakasyon, sabi niya. Okay, sige. Bakasyon. At dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. Okay, sige. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Okay, sige. Ang Pangulo daw nagtatrabaho kasi tapos sinasabi niya na ang Vice President daw nagbabakasyon lang kaya hindi niya alam kung ano nangyayari dito sa Pilipinas pero may ginagawa daw ang Pangulong Marcos. Okay, sabi niya yan Sige. Unang-una po naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR. Okay, natural naman yan, ate. Natural naman yan.
Pero yung mismong opisina, yung mismong yung manggagaling, yung mga utos sa opisina ng Pangulo o sa Pangulo, wala. Natural naman yan, DSWD, automatic yan, tsaka hindi OTR. Ano ba naman? At Hindi na kailangan sabihin yan, automatic na yan silang gagalaw pag may mga gantong disaster. Abnormal. pati po yung Philippine Coast Guard ay Oh, nagbigay syempre, ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT. Nako, yung libreng sakay na yan, ngayon nyo lang ginawa. Pero yung libreng sakay ni BP Sara, simula nung pagkaupo niya, nung August pa lang or September, kung di ako nagkakamali, ginawa niya na yun. Ngayon nyo lang gagawin kung kailan nagbabagyo. Yun lalabas. At yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. O, At sige. kasama din po dyan, yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin O, sa sige. mga Paghahanda pa lang, ha? ng Bagyong Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas Okay. at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Okay, o sige. So wala daw ginagawa, ay meron daw ginagawa si Pangulong Marcos sa Pilipinas. Okay, sige, meron. Kasi DOTR daw, tsaka DSWD, pati yung Coast Guard. Which is siyempre automatic na yung mga yan. Yan talaga ang mag-aasikaso pag may mga gantong disaster. Abnormal ka pala eh. Bago ka lang dito sa Pilipinas, te. Tagal nang ginagawa yan eh. Kaya nga nandyan yung ahensya na yan eh. Yan talaga ang mangunguna dyan. Sabi niya, hindi daw alam ni BP Sara kasi wala naman daw siya sa Pilipinas eh. At nagbabakasyon lang. Nagbabakasyon lang daw si BP Sara. O, sige, nagbabakasyon. Hindi niya alam. Ewan ko wag naman sana mangyari to kay kay Claire Castro, yung mga gantong nararanasan ng mga Duterte kasi mahirap eh. Masyado siyang mapamintas tapos pinapalabas niya na nagbabakasyon lang, 'di ba? At siguro walang ginagawa. Walang ginagawa kasi nagbabakasyon. Okay, sige, wala daw ginagawa si BP Sara. Ano ba naman to? Ano ka ba naman, BP Sara? Puro ka lang daw bakasyon. Ang Pangulo daw may ginagawa pero ikaw puro bakasyon. The Office of the Vice President ready to assist communities in calamity-hit areas as most of the zone is still reeling from the incessant rains caused by the Habagat and now Tropical Storm Dante and Tropical Depression Emo seen to add to the rains. John Manalo now joins us live from Quezon City. Wala daw Go ahead, ginagawa. John. Sige. The Office of the Vice President has begun its relief operations in response to the effects of... Ako ba nagbabakasyon lang si BP Sara? Bakit yung opisina niya gumagalaw? Auntie Claire. Akala ko ba hindi alam ng Vice Presidente ang nangyayari sa Pilipinas at ang ginagawa ng Pangulong Marcos kasi nagbabakasyon lang siya sa dahig. Bakit may mga relief operation ng Office of the Vice President? Habagat or the Southwest Monsoon and Typhoon Krising. The OVP, through its Disaster Operations Center, will deploy relief items and kalusugan food trucks to severely affected communities. Early this morning... Ay, grabe naman! Grabe naman yung Office of the Vice President na yan. Bukod sa mga, alam mo yon, walang picture ng mga tarantadong politiko, walang picture ni BP Sara, walang picture ng kahit sinong nasa opisina niya, may ginagawa pala. Kala ko ba nagbabakasyon lang, ate? Bakit yung opisina niya gumagalaw? The OVP began loading food packs for distribution to various parts of the to be sent to Pangasinan. Alam ko kung hindi ako nagkakamali sila Attorney Trixie nandyan din nag-volunteer, ayos o nagre-repack ng mga relief goods. Andyan din yan sila Attorney Trixie, sila Joey, kung hindi ako nagkakamali, andyan yan sila.
on Thursday, as announced by OVP spokesperson Ruth Castelo in an ambush interview earlier. The truck carries 3,000 relief boxes. Uy, grabe naman! Ba't walang picture? Dapat may picture. May picture dun sa box, may picture dun sa bigas, may picture dyan sa tarpaulin. Paano naman natin malalaman kung saan galing yan? Dapat may picture. Ano ba naman si BP Sara? Ano ba naman kayo? OBP? Automatic na yan. Pag magbibigay ng relief, may picture. Diba? Okay, sige. Castelo adds that so far, the Disaster Operations Center has distributed around Mas Joey yata yun nung 900 dumaan. relief boxes to residents in Western Visayas and Northern Luzon. They have also allocated So, assistance tignan nyo yung for around nakalagay, 5 Tignan nyo yung Visayas. nakalagay. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Ay, walang picture? Sayang naman. Dapat may picture yan. Dapat ang nakalagay dyan, Office of the Vice President tas picture ni BP Sara. Ay, mga typical na alam mo yung mga typical na politiko na lahat na lang ng gagawin nila ay may picture. Pwede, oo, logo kung saan galing. Halimbawa, logo ng Office of the Vice President. Okay na yun. Huwag na. May picture pa. And Pampaano pa kayo pang dagdag gastos pa kayo sa printing. Northern Luzon. They have also allocated assistance for around 5,900 families in various affected areas nationwide. Ay, grabe. Each relief box contains food packs, hygiene kits, mosquito nets, slippers, expandable water jugs, and other essential supplies. Ay, grabe. Tignan mo kung gaano ka yung mga relief na yan, talagang pinag-isipan kung ano yung mga pangangailangan ng mga nasasalanta. Hindi lang basta lagay ng lagay ng kung ano-ano, lagay ng noodles, diba? Tsaka box, madaling ikarga, tsaka alam mo yon, mas maraming mailalagay kasi naka-box. Okay, sige. Sige. Baka meron namang ginagawa ang Pangulong Marcos wait lang, tapusin lang natin to. Castelo says the OVP program augments ongoing relief operations, especially as habagat conditions continue, police remain affected. Dahil hindi naman po natin masabi na lahat ng kanilang tulong Kung kung si Castro yan, kami po ay gumagawa po, tumutulong po sa mga Pilipino, hindi po kagaya ng iba dyan. Baka ganun si Castro. Unlike dito kay Ruth Castelo, tignan mo naman magsalita. Talagang professional Walang paninira sa ay nakakapagbigay sa lahat. So dito lang po tayo, dun sa mga hindi na nila nasisilbihan or hindi na nila natutulungan, at mahalaga din po sa atin na maka-address ng pangangailangan ng mga first responders. yun. Castelo also announced that the OVP's libreng sakay operations until 12 a.m. today. This is to help community. May libreng sakay din panis. At saka yung libreng sakay ng OVP, ginagawa yan kahit walang bagyo. Unlike sa mga pinagsasabi mo, Castro, na nagdeklara na ng libreng sakay sa MRT, LRT. Dako. Yang libreng sakay nyo, ngayon lang bumabagyo. Tsaka, sino lalabas? Sino makikinabang dyan? Yung mga pauwi lang. Okay, okay yun. Libreng sakay. Pero yung ginagawa ni BP Sara sa mga bus na libreng sakay from 5 to 9 a.m. at 5 to 10 p.m. Basta ganun. Maraming nakikinabang dyan kahit walang bagyo. Unlike sa inyo, kung kailang babagyo, tsaka kayo maglilibreng sakay, mga tanga. Ano to? Alam nyo kasing walang sasakay. Napuputol. The heavy rains still, of course, in light with the ongoing effects of mine. Thank you, John Manalo there reporting to us live from Quezon City. Hindi, meron naman sigurong ginagawa yung Office of the President. Huwag naman tayong basta-basta manghusga na
Porque syempre may balita tayo kay BP Sara, baka bias na tayo. 'Di ba? Baka bias na tayo, ha? Meron namang ginagawa at syempre hindi pwedeng kung wala ang pangulo, syempre sino ang pupunta diyan? Sino ang pupunta diyan? Syempre, ang ma-issue at controversial na si First Lady. Pinangunahan ni First Lady Ngayon, Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng Charitimba relief goods mula sa baduy niya, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Charitimba ang Marcos putya. ang pamamahagi ng Charitimba relief goods mula sa baduy, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa mga pamilyang nasalanta ng Charitimba bagyong Krising, Habagat Andyan at din ang si Toring sunog Tanga, na makailan sa Legarda Street, Maynila. Kasama ang unang ginang sina Ay, PNP sus. Chief Police General Nicolas Torre III, PCSO General Manager Melquiades kaya mo, hindi siya masyadong pinagkakaguluhan. Oo, syempre maraming tao dyan nakapaligid kasi kailangan nila yung relief eh. Charitimba ang putya. Ang pabadoy nyo. Sino ba nagsusulat nung nyo? Bless at PCO's Chief of Staff Jeremy Regino sa Talaga naman may pamimigay ng food pa-picture pa. packs na naglalaman ng ready-to-eat meals, delata, at 3 kilo ng bigas. Oh. Compare nyo doon sa sinabi ng nung sa isang balita sa Bilyonaryo, yung merong mga food pack, tapos merong mga hygienic, may tsinelas, meron pang bote na expandable bottles. So, alam mo yun, pinag-isipan yung mga bagay na ilalagay dun sa box. Pinag-isipan ng maayos na yung mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Unlike dito, para may masabi lang na tumutulong sila, naglagay, excuse me po, naglagay ng 3 kilong bigas at ready to eat na mga pagkain. Ulitin natin, ha? Ng food packs na naglalaman ng ready-to-eat meals, Okay. delata, Okay. at 3 kilo ng bigas. Okay. Tatlong kilo ng bigas. Parang ayun yung plano kong ipamigay next next charity work ko eh. Ano kaya? Chari sandbag kaya yung... Kasi ito Charitimba eh. Yung Chari eco bag. Chari eco bag, pwede no? Tayo na parang gago lang eh. Kailangan may pangalan. Kailangan may pangalan pa yung paggawa nila ng Ewan ko basta kung kayo, ako nababadoyan ako dito. Yung Charitimba. Biktima ng habagat, krising at sunog. Putya si Senator Bongo kahit walang bagyo, walang kahit may sunog, nandyan yan. Hindi kagaya nyo. Kapag lang kasi binabatikos ang Pangulo nasa ng Pangulo, nasa ibang bansa. Ngayon, para gumawa sila ng, alam mo yon, para mapakita na may ginagawa yung Pangulong Marcos o yung opisina ng presidente, ayan ang gagawin nila. Charitimba, kabado yan. Puta, Charitimba. Okay lang kayo? Tapos ang laman, ready to eat meal, delata, tapos 3 kilong bigas. Di ba? Wala yung mga survival na sinasabi na kagaya nung sa... Hindi naman natin... Okay naman ng tumulong. Okay naman yan. Tumulong sila. Pero yung... Alam mo yung pangangailangan mismo ng... bawat Pilipino. Alam nung Office of the... Vice President eh. Kailangan ng hygienic. Siyempre, kailangan naman sabon dyan. Hindi naman pwedeng yan. O alcohol. Tapos, yung... Ano ba yun? Yung bote. Para sa... tubig, expandable bottle. Kaya nga, syempre kailangan yun kasi importante yung tubig. Ito, hindi pinag-isipan basta nilagay na lang dyan Paano kung baha? Paano sila makakapag... Ewan Maganda yan, okay na yan, tumulong kayo. Pero yung kabaduyan nyo, Charitimba, tsaka ate,
Ba't nandiyan ka? Kala ko ba nasa Dubai ka? Alam niyo, may nagtanong nga dito eh, ma'am, ba't akala ko nasa US kayo? Bigla siyang ang sama ng tingin ni Tado ka, parang gusto murahin eh. Tado ka, huwag mo kong inaano dito ha. Papaya ako. Nakita niyo yun? Nakita niyo ba yun mga pare? Ang nakita ko yun, yung itsura niya dun. Parang nanlilisik yung mata eh. Ang tado ka, pinapaya mo ako dito. Ayon sa First Lady, ipinadala siya ng kanyang Ayun na asawa po. at sinabi na hiling ng Pangulo na sana ay narito siya sa bansa. Mga kabado yan. Ang administrasyon to. Sana nandito siya sa bansa. Sana, hindi ka muna umalis. Pwede mo naman siguro i-reschedule yung pagpunta mo dyan. Para damayan ang mga Pilipinong humaharap sa sakuna. Huwag mo kaming huwag nyo kaming paikot-ikutin mga Hindi nyo kami, ewan ko pero ang nakita nyo ba yung post ng isang parang restaurant na nag-deliver ng seafood sa sa Malacanang? Grabe. Habang tayo purgang-purga na sa champurado, sa lugaw, sa sopas, syempre ang Malacanang dapat seafood. Kayong tag-ulan, masarap mag-seafood. Anak ng tinapa, oh. Ganyang kalupit yun. Uy. Dahil maulan ngayon, mga aso ko, mag-seafood tayo. Uy. Habang ang mga Pilipino, hirap na kung paano patuyuin yung mga damit nila. At paano mga hindi manimaho yung mga sinampay dahil wala ngang araw, sila nagsi-seafood. Sarap, ang sarap sa Malacanang, no? Seafood ka na lang. Sana all. Kasalukuyang nasa Estados Unidos si Pangulong Bongbong Marcos para sa bilateral talks kasama si President Donald Trump. Hindi yan. So ayan mga kababayan, mga pare, kayo na lang mismo ang humusga kung sino ang mas mas may puso sa mga Pilipino, kung sino yung may ginagawa. At kung sino, okay, may ginagawa sila pareho, pero malalaman mo yung kaplastikan nitong isang isang ali. Compare doon mismo dito sa Office of the Vice President. Talaga namang pinag-aralan, yung yung inalam kung ano yung mga pangangailangan, hindi yung basta lagay na lang sila diyan na naglagay. Dito mo makikita talaga na sino yung talagang alam mo yun, yung natatawa kasi ako. Dito mo makikita yung talagang may puso, may malasakit sa mga kababayan natin. Hindi kagaya nung isa dyan na talaga namang masabi lang na ginagawa ang OP o yung Pangulo dahil wala nga dito sa Pilipinas. Para lang may masabi at hindi batikusin, ayan, yung ate, si First Lady, di ba? Simugod sa ulan para lang makapagbigay ng kung ano-ano. Okay naman niya, pwede mo namang iutos yan sa Para lang may masabi may ginagawa siya, ganun. Hindi niya naman gawain yan. Gawain ba ng First Lady? Kayo, tanungin ko kayo, gawain ba ng First Lady yan? Hindi. No, sige, pumunta ka dyan, sumugod ka dyan sa ulan, okay naman, wala naman problema. Pero yung, alam mo yun, magdi-distribute ka lang ng photo ops lang. Mahilig talaga kayo sa photo ops. Tapos sasabihin ito ng aso nyo na si Auntie Claire, ang Vice President, nagbabakasyon lang. Nagbabakasyon pero yung opisina niya talaga namang tumutulong. Ganyan dapat. Hindi yung magpupunta sa ibang bansa para lang sa pang-personal sigurong usapan at papapuntahin mong
asawa mo dyan sa para lang magmukha kayong may ginagawa. Huwag nyo nang pilitin yung kaplastikan ninyo. Diba? Charitimba, kagaguhan. Charitimba talaga. Hoy, bago kayo nagaganyan, matagal nang ginawa yan ni Pastor. Hindi lang timba, hindi lang 3 kilo nakalagay dyan. Isang sako. Hindi, I mean, yung timba na yon may may mga, anong tawag dito? May mga grocery, may mga nakalagay doon. Tapos yung meron pa silang isang sakong bigas. O, saan ba kayo nakakita nun? Kayo, 3 kilo. Matagal lang ginagawa yan ni Pastor. Kaya, ewan ko sa inyo. Gaya-gaya rin kayo no? Hindi, alam nyo, double purpose yan yung timba. Kaya nila binigyan ng timba yung mga yan. Kasi iipunin natin yung tubig ulan. Para gagamitin natin sa tagtuyot, syempre. Kaya may mga timba na pinamigay para ipunin nyo yan. Yung mga baha natin, ipunin natin ngayon. At gagamitin natin yan pagdating ng tagtuyot. O, diba? Double purpose yung timba. O, sinabi ng Pangulo yan. Yan pala yun. Yun naman pala. Pag naalis nyo na yung mga nakalagay dyan sa charitimba, pwede nyo nang alam mo yun? Pwede nyo nang lagyan ng tubig baha para magamit natin. Okay po ba? Okay po ba mga kababayan? Yun. Ang mga ngayon. So wala palang ginagawa ang Vice President. Okay, sige, wala na. Baka bakasyon lang pala siya Okay na, Auntie Claire. Sige. Naniniwala kami sa pinagsasabi mo. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Mag-ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta